may dinakdakan recipe. Ito nga pala yung aking mga recipe: kalamansi, chili Taiwanese and chili haba, red onion and white onion, of course pig brain or offal tinatawag. Ito naman yung tainga at leeg. So guys, ito naman yung mga ingredients sa Senbichin Magic Sarap at Paminta. Ayan, ito yung walang sili at may sili, kaya panoorin nyo po hanggang matapos. Ayan guys, ang una po namin ginawa is nilaga po namin, of course nilinisan po muna yung tainga at yung lieg ng baboy. Yung tainga po ng baboy yun, talagang lilinisan po muna. Pagkatapos nyo pong linisan, ang gagawin nyo po is ilaga nyo po siya ng kahit panandalian lamang po. At pagkatapos pong malaga, ito po ay iprito po natin. Pero pagka ipiprito po natin ito, kailangan is lubog po yung tainga sa mantika. Kumbaga, madami pong mantika ang gagamitin po natin para sa ganun po ay hindi po siya masusunog. Maganda yung pagkakaluto at maging crispy siya. So, yan, pinirito po muna namin at pagkatapos maprito, ayan, hiniwa-hiwa po namin ito ng maliliit. I mean, yung sakto lamang din naman po as pangkain talaga. So, ayan, hiniwa-hiwa po namin. Honestly, yung ingredients ko po is nagawa ko na po. Nahiwa-hiwa ko na rin po yung red onion tsaka white onion. Ganun din po sa may chili haba at chili Taiwanese. At ganun din po, na-prepare ko na rin po yung kalamansi. At syempre, yung utak ng baboy. Alam nyo ba na ang utak ng baboy ay hindi ko alam na creamy pala siya. Ang sarap. Talagang ang sarap po pala. Dati, ayaw ko. Pero nung natikman ko at ginawa ni Habebe, yung dinakdakan niya na talagang may utak siya ng baboy, iyan yung tinatawag na offal. Ibig sabihin kaya offal siya, is yun ay yung nilalaman sa loob mismo ng hayop. Yan nga po ay yung pig brain na sinasabi. So, ang pig brain ay ginagamit pala ito bilang ang tawag doon, bilang panghalo sa mga ulam na gusto mo, like dinakdakan. Pwede rin pala nila, ginagawa din pala nila, pwede rin parang i-fried yung utak ng baboy. Pwede rin palang i-fried, as in yung parang lagyan mo siya ng flour, idikit mo siya sa may little yung parang binatil na itlog, idikit-dikit mo lang yun, basta may flour siya. Ang sarap din pala siya iprito guys, ang sarap, as in creamy po talaga. Natikman ko kung gaano kasarap. Ang pig brain ay isang nutrients, isang maganda po ito sa mga kumbaga iwas cholesterol siya. Kasi nga, kumbaga yung fats ng yung baboy, yung mantika, yung mga nagamit mo or else yung taba-taba ng baboy is kapag nilagyanan mo siya ng ganyan, ayun, na parang bang na, ang tawag nun, yung parang na natatanggal niya yung fats, I mean yung mantika niya, kaya maganda siya, iwas cholesterol, kaya maganda pala yung pig brain. At saka pag natikman nyo talaga at naihalo sa ginawa nyo pong dinakdakan, naku, paulit-ulit talaga, ang sarap. Akala ko lang is yung ginagamit is yung mayonnaise at saka yung, di ba, ganun yung nilalagay nila, yung creamy white na binibili, kumbaga dresser siya. Pero hindi pala, pwede rin palang gamitin ang utak ng baboy. Ayan guys, dahil sa nangawit ako, silakay ko na po yung Habebe Labs ko na po yung naghiwa-hiwa para mas mapabilis po yung proseso ng paggawa ng aming dinakdakan. So yan guys, kaya pala nakaseparate yung tainga at saka leeg, kasi
Eto guys, honestly ako po ay hindi ako nakain ng native na baboy. Native, kaya tinawag na native na baboy is yun ay yung may itim, may maitim na baboy. Kasi yung isa naman po, yung tainga po, yun po ay yung sa may puting baboy. Yung liig po, dito sa may batok ng baboy, yun po ay sa native na baboy. Kaya ko po pinaseparate at gusto ko po, yung sa akin po ay separate po, dala po sa ayaw ko po yung native na baboy. At saka ayaw ko din po yung may sili. Gusto ko din yung may sili pero hindi ganun karami. Kasi kapag maglagay sila ng sili, talagang kandamakmak na sili. Yung maanghang na maanghang eh. Sa akin po kasi hindi ko kayang kainin yung sobrang maanghang. Kaya yung sa akin, walang sili na lang para makakain din yung panganay ko. Yung panganay ko kasi is nasa akin. Bali, 3 anak ko ang nasa akin. At yung pangalawang panganay ko ay nandun kasi sa lola. Magkalola po kasi yun. At saka, yun po ay alaga na po ni mama. Kaya yung anak kong isa na lalaki ay nandun po kanila lola. Ayan, kanila mama ko, edang ko. So, ayan guys, talagang malapit nang matapos mahiwa-hiwa ni Habibi Loves ang dinakdakan. Ayan. So, nasa native na po siya ng parte ng baboy. Yung leeg po ng baboy. Dito sa may batok po yan. Kaya, ayan. Ihahalo na lang po niya yung tira. Kumbaga pag may matira po dun sa tainga po na gusto ko po sa puting baboy, is kapag may tira po dun, ihahalo na lang po niya dyan. Kasi kailangan ko pa po munang mag-separate ng sa akin at sa aking panganay. Hindi naman nakain yung mga maliliit kong anak ng ganyan. Kasi hindi pa nila manguya ang mga karne. Kaya separate din po yung ulam nila. So kaming malalaki, yan po yung aming ulamin. Ay, pero, di ba, hindi lang pang ulam. Pwede na rin pang pulutan. Kaya ready na. Ready na natin yung ating isasalong alak. Charot. Honestly, nainom din ako, pero mga Sunmig apple na lang yung iniinom ko. Hindi na kasi ako nainom, guys. Bawal, lalo na lumalaki yung puso ko dahil may sakit din ako sa puso. Maganda rin naman pong uminom ng alak, lalo na kung mga red wine. Kaso lang pag mga hard drinks tayo ay hindi po maganda para sa kalusugan po natin. Hindi rin naman po maganda sa kalusugan yung ulam po na yan. Pero dahil po sa hindi naman tayo palaging naulam po ng ganyan at ngayon lang po tayo nagawa, ay sadyang mag-uulam po tayo at paminsan-minsan lang naman po yan. Kaya tayo ay kakain din po ng masarap. Ayan, hinalo na po ni Habibi yung red onion tsaka white onion. Hinati po niya sa dalawang hiniwa-hiwa po niyang mga karne. Ayan. So, yan, lagay na po siya ng kalamansi. So, uunahin po niyang gagawin at kumbaga lagyan ng panlasa. Ang pinapagawa ko po, yung gusto ko po kasi yung may utak ng baboy. Kaya gusto ko creamy siya, masarap talaga. So yan, nilagyan po niya ng kalamansi. Tapos syempre titimplahin din po niya yan ng ayun nga, asin, bitchin, tsaka magic sarap. Naglalaki din po talaga ako ng betchin kasi masarap po talagang kumain din. May konti lang naman po. Ayan, at meron din tayong black pepper. Ayan, nilagay na nga po pala ni Habibi Loves ng black pepper. Ayan, wow. Ang dami. O, diba may magic sarap po, guys. So, napakasimple lang naman po ang gumawa ng dinakdakan. Yun lang, ang matagal lang is yung paghiwa-hiwa po talaga. Ayan, may konti asin na rin. So, yan guys, creamy na po siya. Nandiyan na po yung utak ng baboy. Talagang ang sarap. Guys, ayan po. Ayan, inalo-halo na po ni Habibi. Talagang as in yummy na po siya. Yung bang, alam nyo guys, nung matikman ko talaga siya, yung utak ng baboy, creamy talaga siya. Yung lasa niya is parang mayonnaise din. Yung actually hindi siya
totally mayonnaise kasi mayonnaise may asim-asim, di ba? Iyan is wala, creamy talaga. Ay, ang sarap talaga, guys. Alam niyo ba yung tinikman ko? Wow, swak talaga sa sarap. Talagang sarap, guys. Pwede na tayong kumain. Alam niyo, naparami kaya ako ng kain. Sobra talaga. As in, yung tinira niyang isang mangkok, kalahati po yung naulam ko doon. At nagtira din ako ng konti para sa panganay ko kasi nandun pa siya sa kabila. Ayan yan. Ayan yung tinira niya. So, may natira pang yung may natira pa is ihahalo na po niya doon. Ayan. Para yung creamy din po niya is may i-mix po. Kasi kunti lang po yun. Dapat sana dalawang utak ng baboy. Kaso lang pag bumili ka kasi sa market, sa palengke namin ng tainga ng baboy is kapag isang tainga ng baboy, isa lang din po ang ibibigay nila. Kaya, ayun. So, yan guys. Timplado na yung isa. Siyempre, titimplahin na rin ni Habebe ang kanyang dinakdakan na may sili. Ayan. Alam nyo guys, panlaban kasi sa sili yung asawa ko eh. Kumbaga sa pagkain ng sili, panlaban siya eh. Kasi alam nyo, ang daming sili, hindi man lang naanghangan. Talagang naanghangan din siya pag talagang puro-purong sili, ano. Pero kapag hinahalo lang sa mga ganyan, kahit gaano pa karami, kahit natitikman mo na yung sobrang anghang niya, hindi pa rin siya naaanghangan. Tapos alam mo, mahilig siya sa maasim. Yun lang ikinaganda is, kumbaga malakas siyang kumain, pero mahilig naman siya sa maasim. So parang kontra din yung mga kinakain niyang mga fats, 'di ba? So yan, tinimpla na ni Habebe Loves at nilagyan, syempre nilagyan, kumbaga dun sa kalamansi na nilagay niya at marami na, nilagyan pa niya yan ng sweet vinegar, yung chili sweet vinegar. Alam niyo yung sauce na suka, I mean yung suka po ng Andox. Kasi may natira po kami sa suka ng Andox, yung barbecue ba dun sa Andox. Is ang sarap kasi yung suka nila. So yung isang sachet, nilagay pa niya dyan as in, ang tamis na, kumbaga matamis na, ma-creamy na maasim na siya. Basta yung lasa niya, tas yung salt niya, sakto. Ang sarap talaga yung lasa. Ayan talagang as in, sweet chili vinegar yung hinalo po niya doon. Tapos ayan, inalagay na rin niya yung, alam niyo yung Taiwanese, ilang piraso kaya yan, Taiwanese yan na pula at yung green. Tapos iba pa yung chili haba na green na, may Taiwanese pa yan na chili green. Tapos iba pa yung chili haba. Talagang grabe siya magsili. Ayan, maanghang kasi yung mga sili na yan. Ayun pampuluts na. Kaya, ready na tayo. Magbili na tayo ng alak-lak-lak. Thank you for watching, guys. Ayan, don't forget to click the notification bell all. And see you in my next vlog.